Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama S dito sa ating chika. Ngayon dito sa ating YouTube channel. So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay. So, ang tagal natin hindi chumika. Actually, may nagawa akong video nung nakaraan na dapat i-upload ko dito. Kaya lang nabura. So, yun. So, naloka ako. Hinahanap ko. Sabi ko, hala, nasan na yung pang-upload ko sa Mama S? Nawala na siya. Ayun, nalaman ko na parang na-disappear na siya, nabura ko siya ng bonggang-bongga. By the way, so syempre, na-miss ko kayong lahat at sana na-miss niyo rin ako. Charot! So parang hindi tayo nagkikita. Pero syempre, iba kasi yung kwentuhan dito, no? So, kamusta naman ako? So, mabuting mabuti. So, syempre, bakasyon namin ngayon. Nandito lang ako sa bahay. Namimiss ko yung mga co-teacher ko, yung mga lalaki ko sa school. Namimiss ko si PE teacher kasi minessage ko siya nung sungkanan, hindi naman siya nag-reply. Ay, hindi nga na ako love. Pero kasi, nung ano naman, alam ko okay naman kaming dalawa kasi nung time na nag-travel kami bago magsungkran, nag-travel kasi yung school namin, so nag-trip kami doon. Medyo naglambing-lambing naman siya, yung na-imbier na ako sa kanya kasi gusto ko nga makipag-inuman. Actually, inuman kami dati doon sa kasal ng co-teacher namin bago yung trip. So, talagang one-on-one yun. Ang saya nun. Talagang ang saya ng feeling. Pagkatapos, nung trip namin to, hindi naman kami nakapag-inuman dalawa kasi nakipag-inuman siya sa mga babae niya. Charot. So, yun, na parang feeling ko na itsupera ako ng bonggang-bongga. Tapos, kinabukasan, alam niyang imbiyer na ako sa kanya. So, hindi ko siya masyado pinapansin. Nung nagbe-breakfast na kami, panay ang lambing niya na hawak niya na sa akin. So, alam naman niya kung paano ako magtampo. Ang maganda kasi kay PE teacher, kapag nagtatampo ako, alam niya kung paano ako lalambingin. At yun yung ginagawa niya. Hanggang sa nag-volunteer na siya na gusto mo ba ng something, gusto mo ba ng food, ng snack. Ako naman parang, wag na, may pambili ako, bibili ako. No, tara. Tapos ayun lang, binayaran lang niya kung ano yung gusto ko. Tapos ayun, tabi naman kami sa bus, at naglaro-laro pa kami doon. Pagkatapos, ayun, hanggang sa nagpaalam siya. Kasi parang binilan ko siya ng lunch eh. Oo, nag-lunch kaming dalawa. Oo, magkatabi. So, hanggang sa nagpaalam siya after niyang mag-lunch na lilipat na daw siya ng bus. Sasakay na siya sa kotse ng co-teacher ko kasi nagmamadali siya. Hinahabol niya yung mga kailangan niyang ihabol. And then, ayun, umalis na ang bakla at hindi ko na siya nakita. Ayun na yung huli naming conversation. Tapos, hindi naman kami nagbe-message kasi yan, pag mini-message mo, hindi naman sumasagot talaga. Swerte mo kapag sinagot ka niya. Dati, pero nung mula nung, siguro nagka-problema siya sa girlfriend niya. So, hindi na siya sumasagot sa mga message ko. Ini-ignore niya. Pero pag nagkikita naman kami, kulang na lang gawin niya akong kabit. So yun, so wala akong balita sa kanya. Binati ko siya nung sungkran, pero hindi naman niya hindi naman siya nag-reply. Hindi rin siya nagfe-Facebook, pero nakita ko nag-post siya ng kanyang photos. Ayun lang, nilike ko naman, tapos wala naman siyang reply. Hindi niya rin titignan yung story ko. So sa madaling salita, kasi ang balita ko, nagre-review siya para sa government teacher. Kasi ilang beses na rin siya bumabaksak doon. So parang feeling ko siniseryoso niya ngayon. And then, kung makakapasa siya doon, lilipat siya ng school. Siyempre, ang panalangin ko, hindi sana siya makapasa. Charot! So yun, ang bitter. So yun, so sungkran, syempre naging masaya ako nung araw ng sungkran kasi RJ is here. So yun, so kasama ni RJ syempre yung kanyang boyfriend and then kilala ko naman si Miko. So natuwa ako at nag-enjoy ako ng bonggang-bongga
talaga kasi parang kasama ko yung family ko. Ayun nga si RJ. So talagang sinulit namin from day 1 hanggang sa last day, hanggang sa nag-extend pa kami, hanggang sa bumalik na sila. So medyo talagang memorable at remarkable talaga yung moment na yon kasi ang saya, ang daming lalaki. Yung alam mo yun, talagang Diyos ko, mga lalaki dito, grabe, hubad na hubad. Yung mga lalaki na Chinese, ang dami, naloka ako. At talagang grabe sila, ang yayami. Oo, so yon. So, naloka talaga ang Lola Sam ninyo. Kasi parang, grabe, ang sasarap nilang kainin. Yung ganon. Ewan ko, may kakaiba talaga sa kanila. Actually, gusto ko din yung mga Chinese minsan eh. Yung cufflink, actually hindi naman experience, pero tuwan-tuwa ako sa kanila. Gustong-gusto ko silang landiin. Oo. Kasi ano din sila, pambigay, ganon. At mapagmahal. Pero kasi yung mga Chinese kasing nakakasama ko, nagiging best friend ko talaga. Nothing ano talaga. Pero kaibigan talaga, kainuman. Bisan nga nagpaparamdam na kulang na lang magubad na sa harapan mo. Pero wala, hindi ko talaga bet yung mga ganyang kaibigan. Gusto ko yung mga nakikilala mo lang sa kalsada, tapos parang ayun, one night stand, charon. So ito nga, ang tanong sa akin, may naka one night stand ba ako? Madami. Diyos ko Lord, kung na one night stand. Dito sa Thailand, hindi masyado. Dati nung sa Pilipinas ako, talagang grabe. Marami. Yung tipong parang ang benta-benta ko doon. Yung mabenta talaga yung beauty mo sa mga lalaking mga malilibog. Pero ang isa lang hindi ko pa nararanasan talaga, yung may asawa. Oo, yung tipong may asawa siya tapos lalandiin ka. Ganon. Tapos gagawa kayo ng relasyon. Yung mga tipong ganon. Yung isa yun sa mga pinangarap ko talaga, yung maging kabit. Hindi ko alam, hindi ko naman pangarap, pero parang kung iisipin mo, napaka-challenge, di ba? So, gusto ko yung lalaking tipong talagang may panahon sa'yo at yung tipong talagang parang ikaw yung pinipili niya. Charot. Winasak yung pamilya, no? Yung parang kay Geisel na istorya, yung mga tipong ganon. Hindi ko alam, siguro dahil sa inganyo ni Geisel, na ang sinasabi niya, alam mo masarap talaga yung lalaking may asawa. Tapos, ang isa sa mga nagustuhan ko sa kwento ni Geisel tungkol sa lalaking may asawa, yung tipong sila ang magdadala sa'yo. Tapos, ikaw yung parang, yung magiging mukhang inosente. Ayun yung gusto ko ma-experience sa mga lalaking may asawa. Yung gusto ko, maramdaman ko sila na yung pananabik nila, yung talagang marunong na sila. Kasi 'di ba, ang mga ano kasi yung mga walang asawa, minsan ikaw pa ang magtuturo sa kanila, lalo na pag sa Pilipinas, ikaw pa magtuturo sa kanila. Actually dito meron kaya lang syempre natatakot ako. Saka ayoko lokohin siguro, 'di ba? Kasi syempre karma is real. Pero meron ini-ignore ko. Actually, may asawa siya. Kung pinagbigyan ko siya nung gabing yon, baka nagtuloy-tuloy yon. Pero kasi pinili ko maging tama. Pinili ko maging tamang tao sa paraan na alam ko. Kasi sabi ko sa kanya, may mga anak ka, may mga asawa ka. So, wag masyadong agresibo, yung mga tipong ganon. So, alam niyo naman yung mama Sam ninyo, parang si Virgin Mary. Pero minsan, gusto ko ma-challenge doon sa, siguro hindi co-teacher kasi yun kasi parang hindi man kayo nagtatrabaho sa isang eskwelahan, pero teacher pa din siya. At ayun, so medyo nagme-message nga siya. Pero kung iisipin mo, interesting yung may asawa, interesting yung ganyan, yung parang gagawin kang kabit. So, isa yan sa mga hindi ko pa na-experience sa buong buhay ko. Pero, isa yan sa mga parang iniisip ko minsan, parang iniisip ko minsan, ang sarap siguro ma-experience. Tapos yung lalo na yung parang pinipili ka. Actually, yung mga kaklase ko dati, nung high school, syempre may mga asawa na niloloko ako. Sabi niya, pag umuwi ka sa Pilipinas, tayo na. Yung mga tipong ganon. Sabi ko, may asawa ka na. Hindi naman niya malalaman Basta sa atin dalawa lang yun. Yung mga tipong ganon. But kung minsan iisipin mo, joke ba to? Crush ko pa naman siya nung high school kami.
So, sabi ko, ay nakakaloka yung mga message niya. Tinigilan ko kasi nga, parang I felt na parang doon pa lang sa part na yun, nagloloko ka na eh. O, diba? So, hindi ko rin kaya ng parang makasira ng pamilya. Pero minsan, parang ang sarap lang ma-experience. Diba? So, ikaw ba, gugustuhin mo ba yung lalaking may asawa? Na-experience mo na ba yun? Ano ang pakiramdam? At ano ang na-experience mo? Baka pwede mo na maichika sa akin. Charot. So, yun. So, kayo guys, di ba? So, yung na-experience, na gusto ko ma-experience, gusto nyo rin ba ma-experience yun? I-comment below mo nga para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, medyo nakakaloka. Pero parang feeling ko, masarap. Ang tanong, masarap nga ba? So, comment below. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. So guys, thank you so much. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod nating chikahan. See you next time.